because He had appointed a day in which He will judge the world in righteousness, that man whom He had ordained, whereof He had given assurance unto all men, and that He had raised Him from the dead. And when they heard the resurrection of the dead, some mocked, and others said, We will hear the thee again of this matter. So Paul departed from among them, albeit certain men clave unto him, and believed, among the which was Dionysius the Areopagites, and a woman named Damaris, and others with them. May God bless the reading of God's Word. Let's bow our head and pray. Panginoon, muli kami kumalapit sa trono ng biyaya mo, about at biyaya mo rin, kailangan namin to understand your message, Panginoon. Maasa kami nagtitiwala, kami ko'y pagkakalooban mo ng marunungan, alaman sa lahat ng bagay namin kung mapag-uusapan ngayong umaga. Purihin ka at kanilain ka, O Diyos, gabayin mo ako sa aking pangaral. In Jesus' name, Amen. We receive this. Sa mga nagdaang araw ay marami tayong mga nababasa sa internet o sa tinatawag na social media. Amen? Isa sa mga highlights at mga virals na nababasa natin sa social media at ating napapanood ay si Senior Aguila. Pamilyar? So ito po yung sinasabi ng Socorro, basta isang religious group na kung saan ay tinatawag ng mga kulto. Sila po ay nasa isolated area at kung saan ang kanilang mga membro ay naroon sa isang bundok at sila po ay isang komunidad na meron sila. At meron silang kanya-kanyang paniniwala patungkol dito. Naniniwala sila na sa Senior Aguila ay sumasanib sa kanya ang Santo Niño at maging daw ang Diyos ay sumasanib sa kanya. Maraming tao na paniwala at maraming membro ang umamin sa ganitong samahan. Amen? Ngunit sila po ay sa kasiwalang palad ay naimbestigahan sa Senado dahil sa mga anomalyang ginagawa din sa kanilang lugar. So, ngayong araw na ito ay hindi natin pag-uusapan si Senior Aguila. Pag-uusapan natin ay ang tinatawag na the true and living God. The true and living God. So, madaming mga tao ngayon ang naniniwala sa iba't ibang uri ng Diyos na hindi naman nila talaga kilala. Ito ay ayon lamang sa kanilang katang-isip na paniniwala o maaari lamang na ito ay namana sa kanilang relihiyon at ito na rin ang kanilang nakagisnan na Diyos o tinatawag na Diyos-Diyosa. Ang tao ay nabulag sa maling paniniwala at ang katotohanan sa kanila ay ayon lamang sa kanilang nais. Ang Diablo ay binulag niya ang tao upang mailayo siya sa katotohanan, kaya siya ay lumikha ng Diyos upang ang tao ay meron ding matawag na Diyos. So ayon sa 2 Korinto chapter 2, chapter 4, verse number 4. Ano po ang sinasabi sa 2 Korinto? Sabi mo ng Biblia sa 2 Korinto chapter 4, verse number 4. Sabi niya, in whom the God of this world blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Okay? So, ang Diyos o ang Diablo ay binulag niya ang tao sa maling katuruan. Ngunit ang Diablo ay gumawa din po siya ng tinatawag na Diyos para merong Diyos na sasambahin ang mga tao. Kaya ang pangaral ng Ebanghelyo ay kinakailangan upang sila ho ay mamulat sa katotohanan at makita nila
ang tunay na buhay ng Diyos. Ang tunay at buhay na Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya mo si Pablo ay patuloy na nangaral sa mga taga-Athens. Ito ay malaking hamon para sa kanya. Dahil po ang mga narito ay mga pagano. Ibig sabihin ng mga pagano, sila ho ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi ho nila nakikilala. Amen? So sila ho ay mga deboto, sila ho ay nalinlang, at alam nila, ito ay totoo. Amen? Siya ho ay particular na si Apostol Pablo ay pumunta doon sa lugar ng Mars Hill na handa siyang pangaral ng salita ng Panginoon o yung Ebanghelyo ng Diyos. Ang lugar ho na ito ay hindi ordinaryong lugar. Dahil ang Mars Hills ay pinamumunuan ng mga dakilang mga philosophers. At kilala ho ang Mars Hill na ito sa kanilang panahon. Sa Athens ay nariyan ng mga matatalino, katulad po nila Socrates, nila Plato, at nila Aristotle. Ito po'y napapag-aralan mo natin sa ating history. Amen? Pero si Apostol Pablo ay walang pakundang nangaral sa lugar na ito ng kanilang pinaniniwalaan. Ano ang pinaniniwalaan ng mga taga-Athens at ng mga taga-Mars Hills na ito? Sabi ni Apostol Pablo, to the unknown God. Amen? Ano yung sabihin ng unknown God? Hindi nila nakikilalang Diyos. Ano itong hindi nila nakikilalang Diyos? Na ito yung kanilang sinasamba. Ito yung kanilang pinaniniwalaan. Alam niyo po, sa panahon din natin ngayon, marami din ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay walang kwentang pagsamba. Ang kanilang pagsamba ay pangsarili. Hindi tumutukoy sa tunay at buhay na Diyos. Amen? Maring nandito ka, ikaw ba ay sumasamba? O nagsisimba? O maring ang mga tao ngayon ay maraming mga tao ngayon ay pumunta ng simbahan. At siguro ay maraming mga kandidato ngayon ay mga nasa simbahan din. Amen? At sila ay nananalangin na sana iboto kami ng mga taong naririto sa simbahan. At maraming mga tao ang dumadalo sa simbahan, ngunit sila ba ay nalalaman nila ang Diyos? Meron ba silang pagkakilala sa Panginoon? At maring ikaw ay naririto, ano ba ang ginagawa mo rito? Sabi mo, nagsisimba. Kanino? Kanino ka nagsisimba? Saan ka sumasamba? Or you are just attending the church, amen? So para masabi mong dumalo ka ng church, anong sabi ni Apostol Pablo? You are too superstitious. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ni Apostol Pablo, masyado kayong mga reliyosong tao. But you do not know your God. Amen? Now, the Bible declares there is one God and there is one Savior. Mary is not God. Si Maria ay hindi Diyos. Buddha is not God. Allah is not God. Paul, Peter, and other saints are not God. Any images that you have is not God. Ano bang imahe na nasa loob ng bakal mo, nasa kwarto mo, nasa tingting mo, at yan ay sinasabi mong Diyos, that is a false God. Are you listening? Bakit mo niluluhuran yan? Bakit ka nagdarasal yan? Hindi mo nga kilala yan. O, hindi wala kang pagkakilanlan sa bagay na yan. Exodus chapter 20, verse number 3 and verse number 5. Ano sabi ng Exodus chapter 20, verse number 3 and 5? Sa wikang Tagalog ay sinabi niya ganito. Sabi niya, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang
na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. So matindi ang sinabi ng Diyos nung ibinigay niya yung 10 Commandments na ito, na huwag kayong yuyuko, huwag kayong sasamba sa mga ribulto, sa mga nilikha lamang ng tao. Kaya maho, ang tao ay nalilito sa daming Diyos, ngunit meron lamang iisang Diyos na nagkatawang tao, namatay, inilibing at muling nabuhay, at bumalik muli dun sa kanyang trono, at babalik muli dito sa lupa, para kunin ang kanyang hinirang. At sino ito? Ang Panginoon Jesucristo. People must know that there is one Savior, one God, and one Redeemer of the world. Amen? Now, tingnan mo natin ang aspetong idideklara ni Apostol Pablo. Look at verse number 22 and verse number 23 ng aklat ng mga gawa. Anong sabi niya rito? Sa Book of Acts chapter 17, verse number 22. Sabi niya rin sa Tagalog, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin ko'y kayo'y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ay siya kong ipinapahayag sa inyo. Amen? Anong makikita mo natin sa mga versikulong ito? Now look at the dilemma in Athens. Alam niyo, pagdating ni Pablo dun sa Athens, sa lugar na ito, nakita niya ang kalagayan ng mga tao. Ano ang kalagayan ng mga tao pagdating sa spiritual? So they are so superstitious, they are so religious, but their spiritual conditions is very corrupt before God. Nagsisimba, so na sila po ay pumupunta sa church. Ngunit kanino sila sumasamba? Doon sa Diyos na hindi nakikilala. So they knew that there is God. Amen? But they know not about their God. Alam nila na mayroong Diyos, pero hindi nila nakikilala ang kanilang Diyos na sinasamba. I hope today and pray na lahat kayong naririto, especially kayong mga members at kayong mga naligtas, ay dapat kilala mo ang Diyos na sinasamba mo ngayon. Kung hindi mo kilala ang Diyos na sinasamba mo ngayon, ano yan? You are too religious person. That's why we are here. We gather together to worship the true and living God. Amen? We are not here not just for the sake of our religions. Hindi ka nandito para sa religion mo. Nandito ka para sumamba sa tunay at buhay na Diyos. Because what? We will experience what? The blessings from above. Now look at their confusions in verse number 22. Nakita ni Pablo ang spiritual na confusions ng mga tao sa Athens. He declared they are too superstitious, very religious people. They are devoted to their religions. They worship many gods. Ano makikita natin dito na sinabi ng Apostol Pablo? Napaka-relihiyosong mga tao ito, mga kapatid. Hindi lang ito mga devoto sa kanilang mga relihiyon, devoto sa kanilang Diyos, at
sila po ay sumasamba saan? Sa maraming mga Diyos-Diyosan. Alam mo, confused ka pag meron kang ibang Diyos na sinasamba. Amen? Kaya nga tayo mga Kristiyanong tunay na nakakilala kay Kristo, wala ka ng ibang sasambahin, kundi ang Diyos na nagkatawang tao at namatay doon sa krus ng Kalbaryo at ng ikatlong araw ay muling nabuhay. Yan ay si Jesus Christ lang. Hindi mo dinagdag sa iyong paniniwala si Jesus Christ. Amen? Meron kang Jesus Christ, meron ka pang God na ito, meron ka pang small God, meron ka pang large God, at meron kang medium God. There is no small, medium, and large, and XL na God. Amen? So look at the confusion. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, ang tao confused sa kanilang paniniwala. At dahil dyan, naging sarado ang kanilang pag-iisip. Kaya yung mga taong religyoso, ang sinasabi nga, hindi ako magpapalit ng aking relihiyon. Kung ano yung nakagisnan ko, ito yung kakamatayan ko. Well, kakamatayan mo talaga yan. Pero mamamatay ka sa iyong sariling paniniwala na hindi mo nakilala ang tunay at buhay na Diyos at ikaw ay mamamatay na mayroong kapahamakan doon sa impyerno. Bakit? Wala kang tunay na pagkakilala sa Diyos. Amen? So, mga kapatid, ang mga tao ngayon very confused sa ang kanilang pag-iisip dahil sa kanilang relihiyon at pagsariling paniniwala. Alam niyo po, yung kanilang pagsariling paniniwala ay natatakot silang magkaroon ng relasyon kay Kristo dahil baka sila ay itakwil, usigin, at para sa kanila ang pagpapalit ng relihiyon ay paglapastangan sa kanilang pananampalataya. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon, ang sabi ng tatay ko, huwag ka magsisimba yan. Kasi pag nagsimba ka yan, magpapalit ka na naman ng bago mong relihiyon. Sabi ng tatay ko, kung ano yung nakamis na natin, yun ang ating relihiyon. Amen? And there are people who are very fanatic, devoted in their religions. At kahit fanatiko ka sa iyong religion, mga kapatid, hindi ka kailanman napupunta ng langit. Amen? Folks, we're not offering our religions, but we are offering our true and living God. We are not preaching our own religions. We are not preaching the Baptist religions, amen, the Baptist group, but we are preaching about Christ, the true and living God who died for our sins and who redeemed us and saved us from the penalty of sin. Ang motibo ng reliyon ay hindi pagtaas sa tunay na Diyos, ngunit ito ay pagtaas sa sarili nilang samahan. Hindi ba napapansin ng mga reliyon? Pag dumadami sila, sinong tinataas? Ang kanilang samahan. Pero ang tunay na taong nakakilala kay Kristo sa buhay na Diyos, hindi ang samahan ang kanilang itinataas, kundi ang Panginoong Kristo ang kanilang itinataas. And those people, or those who know the Lord, are not confused people, but confirmed people. Number two, not only their confusion, but their compromise in verse number 23. And Apostle Paul described the altar built for devotion and worship of the unknown God. Alam mo kung gano'ng kahangal ang tao, nagtayo ng altar, nagtayo sila ng kanilang sarili nilang Diyos, ngunit hindi nila kilala ang kanilang sinasamba. Amen? That is very confusing. Just like for example, bakit naman nandito? Kasi may dalawa ng Baptist Church. Kailangan na obligasyon na rin sumamba. At pag hindi ako sumamba,
ako'y mapagalitan. Amen? Don't listen. Sumamba ka o hindi. Ikaw ang mananagot sa Diyos. Hindi ka naririto for the sake of any person. Amen? Baka magalit si ganito, baka magkakanay ko, baka magalit si pastor, or sino magkakalit pag hindi ako sumamba. Kaya minsan talagang sasampa na lang ako for the sake of what? Pagsampa. Some of you are not worshiping God. Dahil bakit? Wala nang tunay na Diyos sa buhay mo. Amen? Nakita mo kahalan ng tao, nagawa ka ng Diyos, nagawa sila ng altar, ngunit hindi nila nakikilala ang kanilang Diyos. Sasama ka dyan. Dahil bakit? Dahil ang marami ay sumasamba. Now, folks, listen, hindi dahil marami sila ay totoo. Ang sabi ng Biblia, maraming pupunta sa impyerno, mas marami ang pupunta sa impyerno kaysa sa langit. Amen? Mas maraming matatala ang demonyo kaysa mga kapatid, ang mga pupunta doon sa langit. Kaya minsan ang tao kung saan marami nandun ka, pero hindi mo inaalam mula sa iyong isip, mga kapatid, ang mga bagay nito. Alam mo ba kung bakit nandiyan ka? Alam mo ba kung bakit ka sumasamba? Bakit sumasamba ka? Nakita niya, Apostol Pablo, ito nakakaawa kayo. Hindi nila alam ng Diyos nila na kanilang sinasamba. At ano pa, nagpapatuloy sila sa walang kwentang paggawa nito maging sa kanilang pagsamba. Kung season, walang kwenta ang pagsamba mo ngayon hanggat hindi mo kinikilala ang tunay at buhay na Diyos. They compromise in worship to the unknown God. Sige na nga lang, sasamba na ako kasi sumasamba sila eh. Sige na nga lang, sisimba na ako kasi sila ay nagsisimba na eh. But they compromise to the unknown God. At tao minsan pagdating sa pagsamba, nakikisama na lang, ngunit wala siyang kaalaman sa pagsamba. Alam mo yung mga awitin kanina, napakagandang mga awitin yun. Umaawit ka dahil sumasamba ka. Ang why, umawit, hindi sila umawit para magpasikat dahil yun ay bahagi ng pagsamba. Ang special number, ganun din. Mga kapatid, habang inaawit ang mensahe, nakikita mo ang Diyos, nararamdaman mo yung biyaya ng Panginoon at yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Kaya kung nandito tayo ngayon, dahil ikaw ay sumasamba sa buhay at tunay na Diyos na nagligtas sa iyo. Ano niyo ba, ang tunay na ligtas, sila ang tunay na sumasamba sa Diyos. Ang mga hindi ligtas na mga narito, audience lang sila sa ating pagsamba. Bakit audience? Kasi hindi nila alam. Kaya ang awit, hindi sila umaawit. Amen? Sa ating mga ginagawa, hindi sila nakakasabay. Kasi bakit? Hindi nila alam. Hindi nila alam kung paano sumamba. Mga kapatid, alam mo ang Diyos mo. Alam mo ang layunin ng pagsamba. Kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba. Alam mo kung bakit nandito ka. Amen? Or baka naman tayo compromise lang. Hindi ka real worshiper. Sabi ng John chapter 9 verse number 31. John chapter 9 verse number 31. Chapter 9 verse number 31, ang sabi ng Panginoon ng kanyang salita, "Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshiper of God, and doeth His will, him He heareth." Sabi niya, "But if any man be a worshiper of God,
ay papakinggan tayo ng Panginoon. Another verse, John chapter 4, verse number 21 and 24. Look at this, the Samaritan woman. Ang kausap niya rito ng Panginoon. Amen? Alam mo, ang discussion niya rito, tatay ko sumasamba rin. Amen? Ay kami, meron din kaming sarili reliyon. Parang ganito. Pinaparaphrase ko na lang yung kwentong ito. Amen? Pero sabi ni Kristo, sino ba yung real worshiper? Sabi niya rito, now we know that God heareth not sinners. Oh, John chapter 4, verse number 21 to 24. Amen? So, anong sinabi niya lang sa John chapter 9, o chapter 4, verse number 21 to 24. Yan, sabi niya. Jesus said unto her, to the Samaritan woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Amen? So the word mountains, ito yung kanilang, tawag dito, ito yung kanilang lugar kung saan ang mga pagano ay sumasamba sila. Yung Jerusalem naman, ay ito yung nasa tabernacle sila. Amen? Another verse, ye worship, ye know not what. Sabi nito, sumasamba kayo, pero hindi nyo nalalaman. We know what we worship, for salvation is of the Jew. Verse 23. Sabi nito, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in where? In spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Verse 24, sabi niya, they that worship Him must worship in the spirit and in truth. Because God is spirit. Kung papansinin nyo ngayon, nakikita nyo ngayon sa lugar na ito, wala kang nakikitang iba na kung saan ay sinasamba natin. Sabi ng isang dumalo dito, Pastor, bakit sa church na wala kayong mga larawan? Para talagang makita namin simbahan. Sabi ko, walang ibang larawan. Bakit? Kami ay sumasamba sa spiritual katotohanan. You know what? We are worshiping God in the spirit and in truth. And now we experience the Spirit of God sa atin ngayon. Amen? At makikita mo ang pagsamba mo ay mararanasan mo ang biyaya, mararanasan mo ang Espiritu ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Because what? We worship Him in the Spirit and in truth. Amen? Be sure you are the true worshiper of God. Number 3, not only their confusion, their compromise, their complacence. In verse number 23. So Apostle Paul offered a stinging rebuke. He declared the people may have worship, but it was ignorant worship. Dalawang tao ang sumasamba. Ang sumasamba na may pagkakilala sa Diyos at ang sumasamba na walang pagkakilala sa Diyos. Just like this, the Athens, sabi ng Apostol Pablo, you are worshiping to the unknown God. So ano makikita natin dito mga kapatid? So their worship was offered to a God they do not know or did not know or understand. So sila po ay sumasamba sa Diyos na hindi nila kilala at hindi nila nauunawaan ang kanilang pagsamba. So therefore, they worship in vain. Nakinig ko kayo, kaya ko kayo rito, especially kayo mga nakakilala kay Kristo, lalabas ka rito, matatapos ang pagsambang ito, mararanasan ang biyaya ng Diyos. Uuwi ka, na naranasan mo ang pagpapala ng Panginoon,
sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. At makikita mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. At ang Diyos naman ang siyang may angat at may tataas mo sa iyong sarili. That is the real worshiper. Minsan sumasamba ka para lamang mag-comply. Ano ibig sabihin na mag-comply? Minsan parang, obligasyon na lang natin. Tama ba? Wala nang excitement. Amen? Alam mo, something na yun, oops. Parang automatic na sa'yo, magsimba lang tayo. Amen? And after that, wala na. Is there any joy in your hearts when you come to church and worshiping the Lord? Or you did it because of your religions, for the sake of religions, for the sake of rights, religious rights na ito. Amen? And not for the sake of glorifying God. Amen? Lifting up the name of God, mga kapatid, and humbling yourself before God, and experience the blessing of His grace, and the blessing of His power, mga kapatid, and the blessing of His words. Ang pagsamba minsan ng tao ay pansarili lang. Amen? Ano ibig sabihin ng pansarili? Uy, sumamba ako ngayon. Kaya kung pag sumamba ka ngayon, ang tao pag sumamba, ang tingin mo sa kanyang sarili, ano siya? Bait. Tama? Mabait. Kaya minsan parang tinatawag natin na ang ating pagsamba ngayon ng tao ay pansarili lang. So ano ba ang makikita mo natin, mga kapatid? So their compromise? Hindi man nawawala yung posture. So nakipag-compromise sila? Confused? At ano pa? At makikita nila yung their complacent. At pansariling kasiyahan lamang, pero walang nararamdamang burden sa kanilang puso. Understand? Wala kang nararamdamang pang-spiritual. Kaya nga, dalawa ang mga nakikinig sa loob ng iglesia. Yung mga mananampalataya kay Kristo, pag nakinig ng salita ng Diyos, merong tinatawag na revival, merong tinatawag na restoration. Amen? You understand? At merong repentant heart. Ang mga taong hindi mananampalataya, kapag sila'y nakatinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ng regenerated heart. Kaya may pang-spiritual na benepisyo ang pagsamba. May spiritual na kung saan ang pagbabago. Para bang sumamba ka ngayon dahil ng bait mo. Pero hindi naman si Kristo ang sinampo mo. Look, pag sumamba ka sa Diyos, wala kang ibang papansinin, kundi ang Panginoon lang. Huwag mong pansinin yung amoy ng katabi mo. Huwag mong pansinin ang damit ng katabi mo at kung sino man. Ang pansinin mo, ang sarili mo sa harapan ng Diyos. At ang Diyos ay magministeryo sa iyo at kakausapin ka ng Panginoon at ang banal na Espiritu patungkol sa kanyang salita. Ang pinaka-main focus mo sa pagsamba, si Kristo at ang kanyang salita. Do not focus on anything. Ay, huwag tayong mga
pagkakilala kay Kristo ang siyang dapat na masikasig sa pagsamba. Pangalawa, the declarations of Athens. Verse 24 and 31. Now, after encountering the altar to the unknown God by Apostle Paul determines to present the true and living God to them. Matapos makita ni Apostol Pablo yung inscription dito sa Athens na ito at ang nakalagay dito sa kanilang altar, mga kapatid, to the unknown God. Amen? Ano ba kung meron tayong ilagay dyan at nakalagay dyan, to the unknown God. We worship to the unknown God. Biruin mo ang Diyos mo, hindi mo kilala, pero sasambahin mo. Parang mahirap, no? Ikaw, sasama ka ba sa isang tao na hindi mo kilala? Maniniwala ka ba sa isang tao na hindi mo kilala? Yung kilala mo ayaw pag sumamay. Kasi bakit? Wala kang tiwala. Pero yung inscription na nakalagay doon sa atin, sa kanilang mga altar, ay nakalagay to the unknown God, and yet these people worship the unknown God. That is foolishness. Pero tayo mga Kristyano, hindi tayo sumasamba to the unknown God. Ngunit tayo ay sumasamba doon sa buhay at totoong Diyos na naranasan ang pagliligtas, naranasan ang buhay na walang hanggan, naranasan ang pagbabago sa buhay natin. He declared. And what Apostle Paul declared? Number one, the power of God. Look at in verse number 24 in our text. Sabi sa verse number 24, God that made the world and all things therein. Amen? Alam mo, hindi nila kinilala ang Diyos. Ngunit si Pablo ay kanyang ipinahayag ang Diyos na isang tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas, kung hindi tagapaglikha o manlilikha ang kanyang ipinahayag sa mundo. At lahat ng mga narito ay galing sa Diyos. Kita mo, ano ang pinahayag na Apostol Pablo? Ang kapangyarihan ng Diyos. Sino gumawa nito? Sino gumawa niyan? Sino nagbigay ng buhay sa iyo? Your unknown God? Or the God that I preach? The God that died on the cross? Amen? And on the third day, He rose again? And back again to His throne? O yung Diyos na hindi nito kilala? Are you listening? Sa anong sabi ni Apostol Pablo? Amen? He declared about the power of God na isang tagapagligtas, tagapaglikha ng mundo at ng mga bagay na naririto. Mga kapatid, ang mga naririto sa Athens ay ano? Ay ang mga matatalinong tao, ngunit hindi nila nakikilala ang Diyos. Ano mga kapatid, maraming taong matalino hindi kilala ang Diyos. Alam mo, masakit ngayon, mas pinaniwalaan pa si Charles Darwin kaysa ang Diyos. Mas pinaniwalaan ng tao, mga kapatid, na ang tao ay galing sa unggoy. Kaysa ang Diyos na lumikha sa tao na ayon sa kanyang kapangyarihan, ayon sa kanyang espiritu, ay nagkaroon tayo ng espiritu upang tayo ay matawag na isang tao, hindi ka galing sa isang unggoy o yung mga atoms o molecules na yan o yung tinatawag na Big Bang Theory na yan at unti-unti na tayo ay nagiging tao, mga kapatid. No, we do not believe about the kind of doctrines that
we believe about the doctrine of creation that God made us. That God created us. Kaya nga ang buhay ay galing sa Diyos at ang buhay mo ay papawiin din ng Panginoon niya. Paano kung mamatay ka at wala ka sa Panginoong Jesucristo, ang buhay mo ay papunta yun sa impyerno. This is the preaching of Apostle Paul. Hindi yung kinala yung mga sinasampalatayanan, hindi yung kinala yung Diyos. Alam nyo, ganito rin ang mga tao ngayon, napakatatalino, ngunit din na kinikilala ng Diyos. May mga taong sobrang talino. Maging ang Diyos ay kanilang kinakalaban sa kanilang katalinuhan. Alam niyo ba ang kapangyarihan ng Diyos ay di nila kinikilala. Maging sa paglikha ay makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Colossians 1 verse number 16 and 17. Colossians 1 verse number 16 to 17. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Colossians. Sabi ng Biblia, for by Him, tagalogin natin. Chapter 1, verse number 16 to 17. Anong sabi niya rito? Sabi ng kanyang salita, sapagkat sa pamamagitan niya kay Kristo, ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, pagpagahari, pamamahala, at ang pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinubong ay nananatiling nasa kainisan sa pamamagitan niya. That is the power of God. Lahat ng nakikita mo rito sa lupa, sa langit, yan ay ginawa ng Panginoon. Lahat ng ito ay ayon sa kanyang kapangyarihan. If you're reading Genesis chapter 1, chapter 2, makikita mo kung paano nilikha ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagkaroon ng mga bagay dito. At ang tao ay nalika sa pamamagitan ng kanyang paglilok nito, mga kapatid, at tayo na hinahang at tayo nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Ngayon, ang tao'y gaano kahangal. Sabi ng Isaiah, merong isang tao nagputol ng puno. Pagkatapos siyang putulin ng puno, hinati niya. Sinibak niya at ginawa niyang panggato ang malaki. At pagkatapos yung malaki, nililok niya. Sa pagkalilok na gano'n, kinortihan niya ng isang tao o isang imahe. At pagkatapos niyang kortihan ang puno na kanyang pinutol, anong ginawa niya? Sinamba niya. That is foolishness. Amen? At ang Diyos natin hindi binibenta. Ikaw ay gumawa ng isang simento na ito at pagkatapos niluhuran mo at pagkatapos mong luhuran, sinamba mo. Mga kapatid, that is foolishness to the unknown God. Bakit? Yun ay mali. Dahil bakit? Yan ang ipinamumulat ng diablo sa atin. Alam mo, ang Diyos na yan, hindi nga naglalakad eh. Ano ba? Hindi nagsasalita. Hindi nakakita, hindi nakakadinig. Amen? Ngunit ang Diyos natin na buhay, na tinanggap natin at naranasan natin ang katotohanan ito, tayo po ito. Nagkaroon ng tunay na pagsamba. Not only the power of God, but the presence of God in verse number 24. Anong sabi mga kapatid? Ang mga taga-Athens ay gumawa ng mga altar to the unknown God.
Sinasamba nila ang mga Diyos na gawa ng tao. Alam mo kung gaano tayo nalinlang? Ng demonyo, ng diablo. Kung gaano kamangmang ang tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At paano tayo na-impluensyahan ng diablo? Amen? And they do not know their gods na ito. God that made the world and all things therein, saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Tama niyo ba yan? Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa na hindi siya naninirahan saan? Sa templo na gawa ng kamay ng tao. Look at the presence. Anong pinangaral ni Apostol Pablo? Ang manlilikha, Diyos ng langit at Diyos ng lupa, at hindi tumitira sa templo na gawa ng tao. Amen? No, sino ang templo? Ano ba ang templo? Sabi ng Panginoon, tayo ang templo ng banal na Espiritu. Ang Panginoon ay nananatili sa atin. 1 Corinthians 3 verse 16. Anong sabi ng 1 Corinthians 3:16? Anong sabi niya? Tignan niyo po ang 1 Corinthians 3 verse number 16. Sabi niya rito sa 1 Corinthians 3 verse number 16. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Listen, saan naninirahan ng Diyos? Saan nananatili ang Diyos? Saan ang presensya ng Panginoon? Ang presensya ng Diyos, ang Diyos ay nagahari at nakaupo at nananatili, naninirahan saan? Sa iyo. Bakit may Espiritu ka ng Panginoon? Ang lahat ng puminala kay Kristo, binigyan ng Espiritu ng Diyos at ang Espiritu niyan ay naninirahan sa iyo. Bakit? Ikaw ay templo ng Diyos. Anywhere we can worship God. Anytime we can worship God. Amen? Hindi sa templo na gawa ng kamay ng tao. Kaya nga, meron pa kayong mga daladala dyan. Kayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Panlililang ng diablo. Tayo templo ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, malaya tayong makalapit sa Diyos sa Kanyang presensya. Number 3, the perceptions of God. Not only the presence of God, but the perceptions of God. Verse number 25 and verse number 29. Pangunawa sa Diyos. Alam mo, kailangan natin mayroong kapangunawa sa Diyos. Ngunit ang mga taong ito, walang pangunawa sa Diyos. Kaya sila ay kailangan pangaralan ng salita ng Diyos. Tayo na mga nakaunawa sa Panginoon. Tayo na nakapresent ng kagandahan ng Diyos. Tayo na nakaunawa sa Diyos. We experience the real worship. We are the true worshiper of the true and living God. Amen? Tayo yun. Bakit naunawaan natin? Kapag ang Diyos ay binuksan ang iyong pag-iisip, mauunawaan mo ang Diyos sa buhay mo. Mauunawaan mo ang tunay na pagsamba, na ganito pa na ang tunay na pagsamba. Kaya ang mga taga-Athens, ang taga-Marcials nito,
Nung nakita ni Apostol Pablo yung inscription sa kanilang altar to the unknown God, mga kapatid, kailangan nilang maunawaan ang tunay na Diyos. Alam mo, pag naunawaan mo ang tunay na Diyos, itatapon mo ang dati ng Diyos. Amen? Kami yung reliyosong tao rin kami, kami hindi nakakilala kay Kristo. Yan. Nung ang tatay ko yung nakakilala kay Kristo, lahat ng libudo sa bahay, tanglan. Di ba nga wise para matanggal, binenta. Alam mo kung di mo matanggal yan, especially sa ating mga Kristyano, are you the true worshiper of God? Alam mo, minsan wala ka ng ribulto sa bahay mo, pero may ribulto ka pa sa puso mo. Baka may mga agimat ka pa rin eh. Dala-dala mo pa yung agimat na yan eh, hindi mo isinusuko sa Panginoon, and you're not the true worshiper of God. May mga dasal-dasal ka, may mga, ba? Wala kang ribulto, pero may mga agimat ka. Baka yung bato ni Dharma nasa iyo pa rin. Pag na-stress ka, lulutukin mo, tama na! May mga beats ka pa dyan. Ito yung mga dasal. Mga Grego, Hebrew, Latin, Pampangan, Lucano, lahat ng klaseng lingwahe. Hindi mo nagdarasan yan, hindi mo alam kung anong pinagdarasan mo. Diba, may mga Latin na dasal. Hindi mo alam ano ibig sabihin nun. Hindi, pag sinabi mo yan, may kapamilya na rin. That is idolatry to the unknown God. Kristyano ka na, wala na sa buhay mo yan. Amen? Pati yung mga idol yan, mga artista yan, na-idol mo pa. Hanggang ngayon, nasa parang mo pa. Yung mga, di ba? Naalala ko, hindi ko lang naamutan nyo ito. Di ba may mga chichirya nun, may mga pray na mga pray na Romney Sarmiento, di ba? Mga Sheryl Cruz, di ba? Siguro nakakarinig sa akin yung mga nasa 40s na yan. Pag bumili ka ng cornic, meron nga yun, libreng photo, di ba? Maliliit na. Iba, didikit mo sa pader, di ba? Bibili ka ng poster, didikit mo sa pader, tapos lagi mong titignan, parang sinasabaw mo na rin. Tapos pag nanonood ka ng concert, umiiyak-iyak ka pa, nakikipagpatayan ka ba? Pag di mo napanood yung idol mo sa TV, babatuin mo yung TV mo, di ba? Mag-aakatan ka niya, baka. Di mo napanood yung telenovela mo, aawahin mo na, di ba? Yung inaabangan mo, di ba? Ibang paborito mong telenovela, nilipat ng anak mo, tapos bigla mo binato ng remote, kasi bakit? That is idolatry. Kaya mo tayo mga kapatid. Ang tao walang pangunawa sa Diyos ay mananatili sa sarili ng Diyos na ginawa ng tao. Ha? Ulitin ko. Ang tao walang pangunawa sa tunay at buhay na Diyos ay mananatili sa sarili ng Diyos na ginawa ng tao. Kaya tayo mga nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ay hindi na tayo sumasamba sa anumang uri ng Diyos na gawa ng tao. Dahil nga buksan na ang ating puso sa katotohanan. The other day, may mga kausap ako dyan.
Kasi may problema kami dati sa tubig eh. Kasi inalis ko yung tubig para hindi na tumahan yung baba doon. Para automatic, pag nabuno yan, mamamatay na ron. Naayos namin, hindi namin maayos. Sabi sa akin isa, Pastor, meron ko na kung naniniwala, di ba? Baka pinaglalaruan ko yan. At kailangan ng pag-atak mo. Sabi ko, hindi niya naman sinabi, pwede pala kami maglaro. Siya lang yung nakakalam na siya yung nakikipaglaro sa akin. Which is unfair naman, di ba? Sabi ko, hindi mo kami naniniwala dyan. Eh, sa amin lang mo naman, kasi ganun yung nangyari sa... Sabi ko, kaya naman nagkaroon ng problema yan, panik dun sa motor. Pero may tubig naman po kami. Eh, meron naman nagkaroon yung problema kapag inaisin namin. Ngayon, manual na ng uli yung tubig. Alam mo, may paniniwala ang tao kasi, hindi niya alam. Kasi bakit? Naniwala siya, naging totoo para sa kanya. Ikaw naman, gawin mo to, naniwala. O baka hanggang ngayon, pag ikaw yung nagkakasakit, nagpapatawas ka pa rin, naniniwala naman kayo sa tawas. Kasi ang tawas, mabisa sa pag-alis ng putok. Diba? Understand? Merong kwento ba? Merong isang ibon, hindi siya magsalita. Ibon ba? Yung salita nagkasal ibon. Merong isang negosyante. Magaling siya magluto. Isang araw nawalan siya ng gasol. Tumawag siya dun sa sa magdideliver ng gasol. Sabi niya, magdideliver ako ng gasol. Mga dalawa. So, dumating yung gasol. Ngayon, sabi, bakit tatlo yan? Tatlo po yung deliver niya. Di sabi ko dalawa lang. Tatlo daw po. Eh di, ito na nagpa-deliver ng ulit. Tapos, sabi niya, bakit tatlo na naman? Meron siyang ibon na nagsasalita. Tapos, napipindot yung cellphone at ginagaya. Sabi tatlo. Nalaman ng may-ari na ito palang ibon na ito ang tumatawag doon sa cellphone. Ang ginawa ng may-ari na hindi siya, ang ginawa niya, kumuha siya ng kahoy, yung ibon, ipinakon niya. Na nakagano'n. Diba? Dalawang papa. Parang ganun ba? Tapos, ilagay niya yan. Ilagay niya sa tabi. Yung ibon, lumingon. Sabi niya, nag-cellphone ka din? Yung katabi niya, nakapako na si Kristo. Sabi niya, nag-cellphone ka din? May iba, may pakagets ito. Yan ang hirap pag wala tayong pangunawa. Mamaya, uuwi ka doon. Ay, nakakanawa ko din sinabi ni Pastor. Di ba? Folks, is a tulian from God. So, tayong mga nakakilala sa Panginoon, malaya na tayong sumamba sa Diyos sa tunay at buhay na Diyos. Amen? Wala na yan. Tanggalin mo na yan. Tanggalin na natin yung mga paniniwala natin. Pinamana sa atin. Sa dami na ipapamana at mali pa. And what is the last? The provision of God. Amen? Ano yung provision ng Panginoon? Alam mo, dapat sa atin makita mo ang provision ng Diyos sa buhay.
mayabang sa kanyang buhay. Lalo na kayo mga people, masyado kayong mayabang sa buhay ninyo. Pero dahil yung panahon, umamatay kayo. Hindi mo alam ang buhay mo ay galing sa Diyos. Amen? Kaya nga, bata pa lang kayo mga young people, gamitin ng buhay niyo sa Panginoon. Anong sinabi ng Apostol Pablo? Hindi ba ninyo alam na ang buhay ninyo ay galing sa Diyos na buhay? Na nagbibigay ng buhay? That Jesus Christ said that I am the life. And no man cometh unto the Father but by me. Anong nais ng Diyos sa atin yan? Kung ikaw ay Kristyano, dapat mas lalo mong dadakilain ng Panginoon sa buhay mo. Many people today are ignorant to the true and living God because of the corruptions of their hearts. As I close, are you still worshiping idols or worshiping the true and living God? Then, kung ikaw ay patuloy pa rin sumasamba sa mga idols na yan, surrender it to God. Surrender mo sa Panginoon yan. Kung wala ka pang Panginoon sa buhay mo, kung wala pa si Kristo sa buhay mo, wala ka pang tunay na pagkakilala kay Kristo, ngayon ang tamang panahon para kilalanin mo si Jesus sa puso. Tayo na natin. Let's go ahead and pray. Our God in heaven, we are so grateful for the preaching of God's Word. Palayan po sa aming buhay. Nawa ang salita